Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo itong Facebook reel na napanood ko tungkol kay ex-Senator Manny Pacquiao. Okay, as a boxer, halos lahat ng Pilipino saludo sa kanya sa pagiging boxer. But as a politician, wala. Nakakahiya ang ating pambansang kamao sa larangan ng politika. Ito, mga pahayag niya noon, 2022 presidential election, mga pahayag niya ngayon, kikita mo, kinukontra niya ang sarili niya eh. Okay, so ito, iparinig ko, yung una niyang sinasabi dyan is yung nang-aaway daw sa kampanya. Hindi daw maganda, hindi daw yun tumatakbo para sa bayan. Sinong nang-aaway? Hindi ba yung nagpasaring na bumili ng suka? Baka hindi niya narinig yung speech ng kanyang amo na inaatake. Ang unang nang atake ngayong kampanyang ito, ang presidente. Tapos sinasabi niyang nang-atake daw sa kalaban. Walang pagmamahal sa bayan. Ay, nako, okay. Sige, pakinggan natin siya. Yung mga kandidato na mahilig mag-away o tumatakbo, mahilig mag-atake, siguro hindi siya tumatakbo para sa bayan. Yun. Hindi tumatakbo siya para sa kanyang pamilya. Hindi namin kailangan awayin yung kalaban namin o sino yung tumatakbo dyan. Ngayon, kung may mga tao na palaway, may mga kandidato na palaway, mag-isip-isip tayo kasi sigurado ako yan, maniwala ka sa akin, ang dahilan ng pagbagsak ng bansa natin. Bakit ba naghihirap ang bansa natin? Dahil walang pera? Hindi ba yan? Dahil sa kulprit. Ang mga Marcos, tinigil ang kulprit. Tapos sinubuto natin. Ano na nangyari? Bakit tayo nagkahiwalay? Bakit tayo nag-aaway-away? Kung sinong nakaupo, may mga kumukontra. Ang programa ng ating Pangulo ay napakaganda. Doon sa bagong Pilipinas po, yung kasama po doon, ang isa sa nagustuhan ko, yung sustainable livelihood. Sustainable livelihood at saka pabahay. Alam niyo po, bago po ituloy yan, topic na yan, gusto ko lang po sabihin sa inyo na ako'y natutuwa at masaya dahil sa naiambag kong karangalan sa ating bansa at ang bansang Pilipinas. At ang bansang Pilipinas nakilala hindi lamang dito sa buong Asia kundi sa buong mundo. Bilang Pilipino, proud na proud ako. Proud na proud ako dahil nailagay natin sa mapa ang ating bansa. At ang nais ko sana na tayong lahat nagkakaisa para sa isang pangarap na umasinso ang bawat Pilipino, ang bawat pamilya. Okay. So, pambansang idol, pambansang kamao, Manny, wala pong problema. Saludo kami sa karangalan na naibigay mo sa ating bansa. Walang kumu-question doon. Ang problema, ang iyong prinsipyo sa larangan ng politika. Well documented yung mga sinasabi mo noon laban sa mga Marcoses na magnanakaw. Billions, trillions ang ninanakaw. Okay? Ipapakulong mo si First Lady Imelda Marcos. Ano pa? Tapos ngayon, sumama ka na sa kanila. Ang plataforma mo nung nag-file ka ng kandidasa mo is korupsyon. Lalabanan mang korupsyon. Itong gobyernong ito, pinapanguluhan ng Pangulo, pini-question ng budget 2025, the most corrupt budget in our nation history. Tapos yun na, all praises ka na ngayon dahil
nakasama ka sa bagong alyansa, nasaan ang inyong prinsipyo? Kaya, yung mga nag-post man si Manny Pacquiao nung rally ata sa Iloilo, binasa ko yung mga comments, sabi, okay sana, Senator, kung nag-independent ka, bubutahan ka namin. Kaya lang dahil sumama ka sa team PBBM, hindi ka namin bubutuhan. Yun ang nakita kong malaking pagkakamali ni Senator Manny Pacquiao. Baka mas maraming boboto sa kanya kung independent siya. But the fact na sumama siya sa team o sa tao na kinukutya niya noon, pinapasaringan niya na magnanakaw, corrupt, nasaan ang prinsipyo? Sabi pa niya bakit sinisisi niyo palagi ang mga Marcos? Korupsyon na yan. Mayroon bang corrupt na leader na ang economy natin number 1 sa buong, number 1 sa buong Asia pa? Ay, pagpasensya na lang natin ang ating pambansang kamao. Basta, bahala na ang taong bayan. Kung sino ang bubutuhan, basta ako, solid, Team Suka, yung siyam. Basta yung inendorso ni PRRD, wala nang iba. Dagdagan ko na lang ng 3. Sino para kumpletuhin ko ang 12. Sayang naman kung hindi makumpleto yung 12 nga senador. Basta kung sa larong baseball pa sa nakikita ko, nakabuelo na, naka first base na ang ating Team Suka. Yung pinaka-latest ngayon, yung 180 barangay captains ng Manila nagdeklara ng suporta sa Team Suka. Ang laking bagay, no? Manila yan, ha? Ano yan? Baluarte ng Marcos o ano? Kung Davao, okay lang sana, Davao region, Manila, biglang nagsuporta. And I believe marami pang susunod yan, mag-i-snowball effect. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panunod. Pasensya na kayo, medyo maingay. Magabiyahe kami ngayon, kaya nandito lang ako, siningit ko lang itong vlog na ito. Ang income sa channel natin ito is tinutulong natin sa tribong Talaandig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa kanila para makapagpatayo sila ng sariling bahay or ma-repair nila ang kanilang sira-sirang bahay. Namimigay tayo ng livelihood sa tribo. Nung una, 2 years ago, nagpatanim na tayo ng sayote at umaani na sila ng sayote. Sa ngayon, nagpapatanim tayo ng lakatan na saging. Kung may itinanim, may aanihin. Yung pabahay natin, namimigay tayo ng pabahay dahil madilim, walang kuryente sa kanilang lugar, namimigay din tayo ng solar panels, solar lights. Panoorin nyo ang video na ito, kabalikat kayo sa pagtulong sa tribo. Magandang umaga, Manang. Oo. May buntag. Nag-abuno mo. Abuno mi aron manambok ng among saging. Oo. Oo ka na. Oo, kuha na gyud. Sa isa ka bulan, kapila mo ani mag-abuno nang? Kaduha. Kaduha mo mag-abuno. Oh, kuha na gyud, tambok na. Tambok ng among saging kay kuan. Nanay abuno nga gikuan sa amua. Oh, kuha gyud. Unsa man na imong gikuan ng abuno, inyong gigamit? Will grow. Will grow. Kana siya. So, makapatambok sa saging. Makapatambok sa saging jud ni nga abuno ba kay sada nga abuno. Oh, pila ni tanan ka punuan nang inyong tinanom nga saging? Aw sobra 140 ni. 140. Lagi so 140 tanan ka punuan. Oh, luag-luag yun siya. Dayon hawan siya ang inyong tinanom.
Mga tambok siya kaayo. So pila naman ni siya ng kabulan nang? Upat naman ni kabulan. 4 na kabulan. Oh. O, kuha na siya. O,